Tanghali noon at nag-iisa si Alena sa pagmamaneho sa isang kalsadang mukhang ordinaryo. Walang sinuman ang nakakaalam na ang isang maliit na desisyon ay magdadala sa kanya sa karahasan, kataksilan, at isang lihim na operasyon na pipilit sa kanyang maglaho mula sa mundo. Hindi ito isang kwento ng tagumpay. Ito ay isang salaysay tungkol sa halagang dapat bayaran kapag ang katotohanan ay sa wakas ay nabunyag. 27 taong gulang si Alena, at nang tanghaling iyon, marahan niyang minamaneho ang kanyang puting kotse sa gitna ng siksikang trapiko ng Maynila. Ang init ng araw ay tumatama sa salamin ng sasakyan na nagpapabigat sa hangin sa loob. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling blanko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, matatag, hindi nagmamadali, hindi nababalisa. Mula sa labas, para siyang isang ordinaryong babae na pauwi o papunta sa trabaho, naipit sa trapiko tulad ng ibang mga motorista. Walang anumang kahina-hinalang kilos, walang bakas ng tensyon sa kanyang mukha. Sinumang makakita sa kanya ay iisipin na si Alena ay isa lamang sa libu-libong taong dumadaan sa kalsadang iyon na walang espesyal na patutunguhan. Ngunit sa likod ng panlabas na kahinahunan na iyon, si Alena ay nasa pinakamapanganib na yugto ng kanyang buhay. Ang pagbabalak kayo na binuo niya sa loob ng maraming buwan ay masyadong malalim na para ihinto. Bawat kilos, bawat gawi, maging ang paraan ng kanyang pagmamaneho ay isinaayos upang hindi mag-iwan ng anumang puwang para sa pagkakamali. Alam niya na isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring magbunyag ng lahat. Walang mga bantay, walang nakikitang sandata, walang agarang proteksyon. Kung may mangyari sa gitna ng kalsadang ito, walang makakaalam kung sino talaga siya at walang darating upang tumulong. Pinagmasdan ni Alena ang mga salamin sa gilid, ang mga ilaw trapiko, at ang mga sasakyan sa paligid niya sa paraang tila kaswal. Ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Itinatala niya ang mga mukha ng mga estranghero, ang mga motorsiklong masyadong matagal na nasa likuran niya, at ang mga sasakyang ilang beses nang lumipat ng linya palapit sa kanyang posisyon. Lahat ay sinusuri ng walang ipinapakitang emosyon. Normal ang tibok ng kanyang puso. Tila sanay na siyang mabuhay sa ganitong uri ng panganib. Sa mundong kanyang ginagalawan ngayon, ang takot ay hindi para alisin, kundi para kontrolin. Kung makikita ang takot, bigo ang pagbabalak kayo. Sa gitna ng ingay ng mga busina at nakakapasong init, nagsalita si Alena sa kanyang isipan na may matigas na tono, konting-konti na lang. Huwag kang bibitaw. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang pampalakas loob, kundi isang paalala sa mga alituntunin. Alam niya na ang huling yugto ng isang misyon ay madalas na siyang pinakanakamamatay. Maraming ahente ang nabibigo, hindi sa simula, kundi kapag naramdaman na nilang malapit na sila sa kanilang layunin. Walang balak si Alena na maging isa sa kanila. Patuloy siyang nagpatakbo ng marahan, pinapanatili ang distansya, at hinahayaang ang kanyang kalmadong mukha ang maging unang panangga na nagpoprotekta sa kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng maraming buwan, nabuhay si Alena sa isang pangalang hindi sa kanya at isang kasaysayan ng buhay na sa ulado niya. Bawat detalye ay maingat na binuo, mula sa kanyang pinanggalingan, trabaho, hanggang sa dahilan kung bakit siya madalas lumipat ng lugar. Hindi lamang niya sinasaulo ang kwentong iyon, kundi tunay na isinasabuhay. Ang kanyang paraan ng pagsasalita, mga pang-araw-araw na gawi, maging ang kanyang mga emosyonal na reaksyon ay iniaayon upang maging kasuwato ng peking pagkakakilanlan na iyon. Walang puwang para sa labis na pag-arte. Para kay Alena, ang pagbabalak kayo ay hindi lamang isang papel na ginagampanan, kundi isang bagong buhay na dapat paniwalaan ng lahat sa kanyang paligid. Gamit ang pagkakakilanlang iyon, dahan-dahang nakapasok si Alena sa maliit na bilog na may kaugnayan sa sindikatong kanyang target. Hindi siya kailanman lumitaw bilang sentro ng atensyon. Pinili niyang manatili sa gilid, mas maraming nakikinig kaysa nagsasalita, at hinahayaan ang iba na makaramdam na sila ang mas nangingibabaw. Alam niyang ang mga organisasyong tulad nito ay laging naghihinala sa mga taong masyadong kapansin-pansin. Sa halip, binuo ni Alena ang imahe ng isang ordinaryong tao na kapaki-pakinabang, hindi mapanganib at madaling baliwalain. Mula roon, nakakalap siya ng mga maliliit na piraso ng impormasyon na para sa iba ay walang kabuluhan, ngunit para sa intelligence ay napakahalaga. Sa gitna ng kanyang malalim na pagbabalak kayo, ilang beses siyang tinawagan ni Marco gamit ang isang ligtas na linya.
Ang boses nito ay laging may bahid ng tensyon. Sa isa sa kanilang mga maikling pag-uusap, sinabi ni Marco ng may seryosong tono, "Kung masyado ka ng malalim, hindi ka na namin mahihila palabas." Ang babalang iyon ay hindi biro. Alam ni Marco kung paano madalas magtapos ang mga misyong tulad nito. Maraming ahente ang napupunta sa sobrang lalim hanggang sa hindi na sila kayang protektahan ng sistema kung ang sitwasyon ay magbago ng hindi inaasahan. Nakinig si Alena sa babalang iyon ng walang labis na emosyon. Ang kanyang sagot ay maikli, matatag at walang pag-aalinlangan. "Hindi ako aabot sa ganito kalayo para lang umatras." Ang pangungusap na iyon ay hindi isang hungkag na pagpapakita ng katapangan, kundi isang mulat na desisyon. Naunawaan ni Alena ang mga kahihinatnan. Bawat hakbang pasulong ay nangangahulugang mas malayo sa ligtas na landas, mas manipis ang pagkakataong mailigtas kung mabubunyag ang kanyang pagbabalat kayo. Ngunit dahil doon, hindi siya dapat huminto. Ang pag-atras ngayon ay gagawin lamang na walang kabuluhan ang lahat ng panganib na kanyang sinuong. Dahan-dahang nilisan ng puting kotse ni Alena ang hanay ng mga gusali at ang siksikang trapiko ng lungsod. Ang kalsada ay nagsimulang kumitid. Ang ingay ng mga busina ay nawala, pinalitan ng hihip ng hangin at ng ugong ng makina na mas malinaw na umalingaw-ngaw. Ang dating makinis na aspalto ay naging bahagyang bako-bako, isang senyales na ang lugar na ito ay bihirang daanan ng malalaking sasakyan. Sa kaliwat kanan, ang tanawin ay nagbago at naging mga palayan, taniman, at mga bahay na may malalaking agwat sa isa't isa. Sa unang tingin, walang kakaiba. Sa katunayan, lahat ay tila payapa, maayos, at parang hindi naaabot ng anumang problema. Ngunit ang kapayapaang iyon ang lalong nagpaalerto kay Alena. Binagalan niya ang takbo ng sasakyan nang hindi halatang kahina-hinala. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang bawat maliit na kanto, mga abandonadong gusali, at mga daanang lupa na sumasanga mula sa pangunahing kalsada. Walang mga batang naglalaro, walang mga residenteng nakaupo sa kanilang mga beranda, at halos walang ibang sasakyang nakikita. Para sa isang ordinaryong tao, ang ganitong kapaligiran ay maaaring maging kalmado. Ngunit para kay Alena, ang katahimikang tulad nito ay madalas na tanda ng isang bagay na sadyang itinatago. Ang kanyang instinct bilang isang ahente ng intelligence sa loob ng maraming taon ay agad na gumana. Mas madalas niyang tiningnan ang kanyang salamin sa gilid, tinitiyak na walang sasakyang sumusunod mula sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag sa manibela, ngunit ang mga kalamnan sa kanyang balikat ay nanigas. Ang mga lugar na tulad nito ay mahirap abutin ng tulong, mahirap masubaybayan ng mga kamera, at madaling kontrolin ng isang partikular na grupo nang hindi nakakatawag ng pansin. Kung may mangyari, walang magiging saksi na may sapat na lakas ng loob na magsalita. Alam ni Alena na maraming iligal na operasyon ang pumipili ng mga lugar na tulad nito dahil mukha itong ligtas at hindi nag-aanyaya ng hinala. Huminga si Alena ng maikli at bumulong ng mahina. Ang mga lugar na ganito ay karaniwang may itinatago. Ang pangungusap na iyon ay lumabas bilang isang mental na tala, hindi isang reklamo. Hindi niya binago ang kanyang direksyon, hindi siya bumalik at hindi niya binilisan ang takbo. Sa halip, nagpatuloy siya ayon sa plano na parang walang anumang napapansin. Sa isang misyong tulad nito, hindi dapat ipakita ang pagdududa. Kung ang lugar na ito ay talagang isang pugad ng panganib, ang pinakamasamang desisyon ay ang magpakita ng takot. Pinili ni Alena na pumasok ng mas malalim habang inihahanda ang sarili para sa pinakamasamang posibleng mangyari anumang oras. Biglang huminto ang kotse ni Alena nang ilang lalaki ang tumayo sa gitna mismo ng kalsada. Bumuo ng isang linya na sadyang humaharang sa daan. Walang mga karatula, walang opisyal na checkpoint, mga katawan lamang na nakatayo na may mapanghamong tindig. Dahan-dahan niyang inapakan ang preno upang hindi magmukhang nagpapanik. Nananatiling bukas ang makina ng kotse at ang paligid ay tahimik pa rin. Walang ibang sasakyan sa likuran niya. Walang mga residenteng nakikita sa paligid. Ang sitwasyon ay malinaw na hindi nagkataon. Ang makitid na kalsadang ito ay ganap na kontrolado ng mga taong nakatayo sa kanyang harapan. Nag-antay si Alena ng ilang segundo bago patayin ang makina at bumaba ng kotse. Binuksan niya ang pinto ng may mahinahong kilos, isinara ito ng hindi ibinabagsak, at pagkatapos ay tumayo na may neutral na postura.
Hindi nakataas ang kanyang mga balikat, hindi nakakuyom ang kanyang mga kamao. Tiniyak niyang nanatiling blanko ang kanyang ekspresyon, tulad ng isang taong hindi talaga naiintindihan kung ano ang nangyayari. Sa mga sitwasyong tulad nito, ang labis na reaksyon ay magpapabilis lamang ng problema. Alam ni Alena na ang unang hakbang ay ang mangalap ng impormasyon, hindi ang mag-udyok ng emosyon. Gamit ang isang kontroladong boses at magalang na tono, nagsalita si Alena, "May problema po ba? Dumaan lang ako." Ang pangungusap na iyon ay binigkas ng malinaw, hindi nagmamadali at walang mapanghamong tono. Hindi siya nag-akusa, hindi nagtanong ng labis, at hindi nagpakita ng takot. Ang kanyang tingin ay pasalit-salit na idinirekta sa mga mukha ng mga lalaki, itinatala ang kanilang mga ekspresyon isa-isa. Ang ilan ay mukhang kampante, ang ilan ay sobrang tiwala sa sarili, at ang iba naman ay tila naghihintay ng utos. Lahat ng detalyeng iyon ay mabilis na naimbak sa kanyang isipan. Hindi agad sumagot ang mga lalaki. Nagtinginan sila sa isa't isa na parang sinusuri si Alena mula ulo hanggang paa. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo, sapat na para magdulot ng psikolohikal na pressure sa isang ordinaryong tao. Nanatili si Alena sa kanyang kinatatayuan, hindi umaatras at hindi sumusulong. Naunawaan niya na ang sandaling ito ang magiging panimulang pagsubok. Ang paraan ng kanyang pagtayo, pagsasalita, at pag-react ang magtatakda kung ang sitwasyong ito ay hihinto bilang isang maliit na abala o magiging isang seryosong banta na hindi na maiiwasan. Mula sa hanay ng mga lalaking humaharang sa kalsada, isang tao ang humakbang pasulong. Mas malaki ang kanyang katawan kaysa sa iba. Ang paraan ng kanyang pagtayo ay nagpapahiwatig na hindi lamang siya isang ordinaryong miyembro. Matigas ang kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nanigas na parang sanay na siyang magbanta. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit puno ng presyon na nagpapaliit sa distansya sa pagitan nila ni Alena. Huminto ang lalaki sa harap mismo ni Alena, sapat na malapit para mapaatras ang sinuman. Ang pangalan niya ay Rico, at mula sa sandaling iyon, malinaw na siya ang maihawak ng kontrol sa lugar na iyon. Tinitigan ni Rico si Alena mula ulo hanggang paa nang hindi sinusubukang itago ang kanyang intensyon. Ang kanyang boses ay lumabas na magaspang at direkta sa punto. "Bayad ka kung gusto mong dumaan." Iyan ang patakaran dito. Walang karagdagang paliwanag, walang dahilan, utos lamang. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagpapahiwatig na ang pagtanggi ay hindi isang opsyon na kanyang ibinibigay. Sa likuran niya, ang iba pang mga lalaki ay nakatayo ng may kampanteng tindig ngunit handang kumilos. Tila ito ay isang gawain na madalas na nilang ginagawa sa sinumang dumadaan. Hindi agad sumagot si Alena. Tinitigan niya si Rico ng may matalim na tingin, ngunit nanatiling kontrolado. Hindi nagpakita ng takot ang kanyang mukha, ngunit hindi rin ito ng udyok ng galit. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago siya nagsalita. "Wala akong nilalabag na batas. Tumabi kayo." Ang pangungusap na iyon ay binigkas ng diretso at matatag. Walang tono ng pagsusumamo, walang mahabang paliwanag. Sadyang pinili ni Alena ang pinakakaunting salita hanggat maaari. Sapat na upang ipakita na hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ni Rico sa kalsadang iyon. Nagbago ang tingin ni Rico. Ang isang manipis na ngiti na lumitaw sa gilid ng kanyang labi ay hindi tanda ng pagbibiro, kundi tanda na naramdaman niyang hinahamon siya. Ang sitwasyon na dating kontrolado ay nagsimulang magbago. Ang ilang mga lalaki sa likuran niya ay bahagyang lumapit, pinapakipot ang espasyo ni Alena nang hindi siya hinahawakan. Napansin ni Alena ang pagbabagong iyon, ngunit hindi niya binago ang kanyang posisyon. Alam niya na sa puntong ito, ang pag-atras ay ituturing na kahinaan. Ang maikling pagtatagpo na iyon ay naging simula ng isang komprontasyon na hindi na malulutas sa pamamagitan lamang ng salita. Pinagmasdan ni Rico si Alena ng ilang segundo pa. Pagkatapos, ang gilid ng kanyang labi ay umangat at bumuo ng isang mapanuyang ngiti. Ang ngiting iyon ay hindi lamang isang pang-aalipusta, kundi isang senyales na ang desisyon ay nagawa na. Sa isang mababa ngunit malinaw na boses, sinabi niya, babaeng nagmamatapang. Ang pangungusap ay binigkas ng walang labis na emosyon. Tila si Alena ay isa lamang sa maraming taong nakatayo na sa kanyang posisyon. Sa mata ni Rico, ang pagtanggi ni Alena ay hindi isang anyo ng katapangan,
kundi isang pagsuway na dapat gantihan upang hindi maging halimbawa sa iba pang daraan pagkatapos niya. Mabilis na naramdaman ni Alena ang pagbabago sa kapaligiran. Ang hangin ay tila bumigat at ang distansya sa pagitan ng mga lalaki sa paligid niya ay nagsimulang kumipot. Alam niyang wala ng silbi ang mga salita. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid, hindi umaatras, at hindi rin itinaas ang kanyang mga kamay. Sa loob ng ilang segundo, bahagyang itinaas ni Rico ang kanyang kamay. Isang simpleng senyas na naunawaan ng lahat ng kanyang mga tauhan. Walang sigaw ng utos, hindi kailangan ng paliwanag. Ang maliit na kilos na iyon ay sapat na upang simulan ang karahasan. Ang pag-atake ay halos sabay-sabay na nagmula sa iba't ibang direksyon. Si Alena ay tinamaan mula sa gilid at pagkatapos ay mula sa likuran na naging dahilan upang mawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay naitulak paatras. Malakas na tumama ang kanyang balikat at sandali siyang napahinto sa paghinga. Mabilis na dumapo ang mga suntok at sipaan ng hindi nagbibigay ng oras para mag-isip. Ang mga lalaki ay kumilos na parang sanay na gawin ang parehong bagay, pumapalibot at umaatake ng salit-salitan. Natumba si Alena at sinubukang bumangon, ngunit ang sumunod na atake ay muling pumilit sa kanya sa lupa. Kahit na ang sitwasyon ay naging maraha sa isang iglap, sinubukan pa rin ni Alena na panatilihin ang kanyang kamalayan. Ang sakit ay kumalat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na gumagana. Natanto niya na ang karahasang ito ay hindi isang biglaang reaksyon, kundi bahagi ng isang pattern na madalas na nilang ginagawa. Ang kalsadang ito ay hindi isang pampublikong daan para sa kanila. Ito ay isang teritoryo na kanilang pinamumunuan. Isang lugar kung saan ang pagtanggi ay laging ginagantihan sa parehong paraan. Sa kalagayang iyon, malinaw na naunawaan ni Alena ang isang bagay. Ang kanyang pagtanggi ay tumawid sa isang hangganan na hindi na maaaring bawiin. At mula sa sandaling iyon, ang kanyang kaligtasan ay hindi na naging konsiderasyon ng sinuman sa kanyang harapan. Kahit na maraming suntok na ang natanggap ng kanyang katawan, hindi hinayaan ni Alena ang sarili na manatiling nakahandusay. Pinilit niyang bumangon sa sandaling inakala ng mga lalaki na tapos na ang laban. Nagbago ang kanyang mga kilos, hindi na basta-basta tulad ng isang taong nagpapanik. Bawat hakbang ay may kasamang kalkulasyon. Nang isang lalaki ang lumapit na may sobrang tiwala sa sarili, umikot si Alena at mabilis na tinamaan ang isang mahinang punto. Ang atake ay sapat na para mapaluhod ang kanyang kalaban at mawalan ito ng balanse. Ang pagbabagong iyon ay nangyari ng napakabilis kaya't ang ilan sa mga nasa paligid niya ay huli na para mag-react. Kumilos si Alena nang walang sigaw at walang emosyon sa kanyang mukha. Sumuntok ang kanyang mga kamay, winalis ng kanyang mga paa, at sinamantala ng kanyang katawan ang kahit na pinakamaliit na puwang. Hindi niya sinubukang labanan silang lahat ng sabay-sabay. Binasag niya ang kanilang posisyon, pinilit ang isa na bumagsak bago pa makatulong ang iba. Isang lalaki ang umatras habang hawak ang kanyang panga. Ang isa naman ay bumagsak matapos maputol ang kanyang hininga dahil sa isang maikli, ngunit tiyak na suntok. Ang kalsada na dating ganap na nasa kanilang kontrol ay naging magulo na ngayon na may ilang katawang nakahandusay at ang iba ay nagsisimulang mag-alinlangan na lumapit. Ang paglaban ni Alena ay sumira sa ritmo ng kanilang pag-atake. Ang mga lalaki ay hindi na kumikilos ng sabay-sabay. Ang ilan ay umatras ng kalahating hakbang, sinusubukang unawain kung ano talaga ang kanilang kinakaharap. Hindi ito ang reaksyon ng isang ordinaryong sibilyan na nagpapanik o sinusubukang tumakas. Ito ay isang paglaban na sanay, malamig at may direksyon. Nanatiling nakatayo si Alena, kahit na mabigat ang kanyang paghinga at puno ng sakit ang kanyang katawan. Alam niya na bawat segundo ay mahalaga. Kung bibigyan niya sila ng oras para muling maggrupo, ang bilang pa rin nila ang magiging problema. Si Rico, na mula pa sa simula ay nakatayo sa unahan, ay hindi na malayang napaatras ng isang hakbang. Nagbago ang kanyang mukha, ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi na puno ng kontrol. Tinitigan niya si Alena nang may pinaghalong galit at pagkagulat. Sa isang boses na mas malakas kaysa dati, sumigaw siya, "Sino ka ba talaga?" Ang tanong na iyon ay lumabas hindi dahil sa pagkamausisa, kundi dahil napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa simula. Ang babae sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong biktima,
at ang pagkakamaling iyon sa pagtantiya ay nagdulot lamang ng pagkawala ng kontrol sa sitwasyon. Ilang sandali matapos bumagsak ang ilang lalaki, ang atensyon ni Alena ay nakatuon sa unahan. Mabigat ang kanyang paghinga, ang kanyang pandinig ay puno pa rin ang tunog ng mga yabag at daing ng mga taong bumagsak. Nakatayo siya sa isang handang posisyon. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Rico na ngayon ay mas maingat na. Sa loob ng ilang segundong iyon, tinantiya ni Alena ang distansya, ang bilang ng mga kalaban na nakatayo pa, at ang posibilidad na makatakas. Gayunpaman, ang kondisyon ng kanyang katawan ay nagsimula ng humingi ng pansin. Ang sakit sa kanyang tadyang at balikat ay nagdulot ng pagkagambala sa kanyang focus. Nakatayo pa rin siya, may malay pa rin, ngunit ang kanyang pagiging alerto ay hindi na buo tulad ng ilang sandali kanina. Ang maliit na pagkakamaling iyon ay sapat na. Mula sa isang direksyon na hindi niya inaasahan, isang anino ang mabilis na gumalaw. Walang sigaw, walang babala. Isang mapurol na tunog lamang ang tumama sa kanyang batok. Blag! Ang isang piraso ng kahoy ay malakas na lumapag, pinuputol ang balanse ng katawan ni Alena. Agad na nanginig ang kanyang paningin, nanlambot ang kanyang mga tuhod, at nawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Ang atake ay hindi nagmula sa harap. Hindi rin sa gilid, kundi mula sa likuran, sa sandaling ang focus ni Alena ay nahati ng sitwasyon sa kanyang harapan. Sa gitna ng pag-aalalang nagsimulang gumapang, isang pamilyar na boses ang malabong narinig ni Alena. Ang tono ni Rico ay kalmado, halos nasisiyahan. Kahit sanay, bumabagsak pa rin. Ang pangungusap na iyon ay parang isang konklusyon, hindi isang pangungutya. Sinubukan ni Alena na panatilihin ang kanyang kamalayan, sinubukang manatiling nakatayo, ngunit ang mga senyales mula sa kanyang katawan ay hindi na kumukonekta ng maayos. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat mula sa kanyang batok patungo sa ulo, at pagkatapos ay naging isang mabigat na presyon na nagpaikot sa lahat. Sa wakas, bumagsak ang katawan ni Alena sa lupa. Ang matigas na kalsada ng probinsya ay sumalubong sa kanya ng walang awa. Ang mga tunog sa paligid niya ay dahan-dahang lumayo, naging isang hindi malinaw na ugong. Ang mga mukha sa paligid niya ay lumabo at pagkatapos ay nawala. Ang kanyang kamalayan ay unti-unting gumuho hanggang sa wala nang natira na maaari niyang kapitan. Sa mga huling sandali bago magdilim ang lahat, isang bagay ang sumagi sa kanyang isipan. Nagpabaya siya, at sa mundong tulad nito, ang isang pagkukulang ay laging may mabigat na kabayaran. Ang mundo ni Alena ay tuluyan ng nagdilim. Dahan-dahang bumalik ang kamalayan ni Alena. Nagsimula ito sa isang matinding kirot sa ulo at batok na nagpahirap sa kanyang paghinga. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata na umaangkop sa madilim na liwanag sa paligid. Ang una niyang napansin ay hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod, ang kanyang mga binti ay mahigpit na nakagapos, at ang kanyang likod ay mariing nakadikit sa sandalan ng isang lumang silyang kahoy. Ang silya ay hindi matibay, umuugong sa tuwing bahagya siyang gumagalaw. Ang silid kung saan siya naroroon ay masikip at maalinsangan, na may maruruming pader at malamig na sahig. Hindi ito tirahan ng tao, kundi isang gusaling sadyang inabandona. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ay tumusok sa kanyang ilong, na may kasamang amoy ng halumigmig na nananatili sa hangin. Bawat paghinga ay mabigat, na parang ang kanyang mga baga ay sumasabay sa patay na kondisyon ng silid. Sinubukan ni Alena na igalaw ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay ang kanyang mga pulso, tinitiyak kung gaano kahigpit ang pagkakatali sa kanya. Ang magaspang na lubid ay kumikiskis sa kanyang balat, nagdudulot ng hapdi na direktang nararamdaman hanggang sa buto. Ang kanyang ulo ay patuloy pa ring kumikirot, na nagiging sanhi ng bahagyang pagkahilo. Lumunok siya, sinusubukang patatagin ang kanyang paghinga upang hindi mawalan ng malay sa pangalawang pagkakataon. Ang sakit sa kanyang katawan ay pantay na kumalat. Ang kanyang mga balikat ay naninigas, at ang kanyang tadyang ay kumikirot sa tuwing masyadong malalim ang kanyang paghinga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nagsimula ng gumana muli ang kanyang isipan. Hindi lumitaw ang pagkapanik, hindi dahil sa hindi siya natatakot, kundi dahil alam niyang ang pagpapanik ay magpapabilis lamang ng kanyang pagkawasa. Pinilit niyang manahimik sa loob ng ilang segundo, nakikinig. Walang tunog ng mga yabag, walang pag-uusap,
tanging ang mahinang hihip ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana at ang tunog ng lumang kahoy na paminsan-minsan ay tumutunog dahil sa pagbabago ng temperatura. Sa isang napakahinang boses, halos hindi marinig, binulong ni Alena ang mga salitang naging ugali na niya sa mga kritikal na sitwasyon. Kalma, suriin mo. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang aliw, kundi isang utos sa kanyang sarili. Sinimulan niyang imapa sa isipan ang kanyang kalagayan, ang kanyang posisyon, ang direksyon ng silid, ang posibleng labasan, at ang oras na maaaring mayroon siya bago may bumalik. Alam niya na hanggat buhay at may malay pa siya, mayroon pa ring pagkakataon, at ang tanging paraan para mabuhay ay ang mag-isip ng malinaw. Kahit na nakatali ang kanyang katawan at hindi pa humuhupa ang sakit. Bumukas ang lumang pinto na gawa sa kahoy sa isang malakas na tunog na sumira sa katahimikan. Narinig ang mga yabag na papalapit, mabibigat at sinasadya. Pumasok si Rico sa silid ng hindi nagmamadali. Ang kanyang mga mata ay agad na nakatuon kay Alena na nakatali pa rin sa silya. Nang walang maraming salita, lumapit siya at sinampal ang mukha ni Alena gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang impact ay nagpatagilid sa ulo ni Alena. Agad na naramdaman ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang labi. Hindi tumigil si Rico. Ang sumunod na suntok ay tumama sa kanyang tiyan at balikat na nagpasakal sa hininga ni Alena sandali. Bawat atake ay ginawa ng walang labis na emosyon. Tila ito ay bahagi ng isang gawain na madalas na niyang ginagawa. Huminto si Rico sandali, tinitigan si Alena na ngayon ay humihingal at nagtitiis ng sakit. Yumuko siya, ibinaba ang kanyang mukha hanggang sa maging kapantay nito ang mukha ni Alena. Sa isang mababang boses na puno ng presyon, sinabi niya, hindi ka ordinaryong sibilyan. Sino ka? Ang tanong na iyon ay hindi lamang dahil sa pagkamausisa. Ang tono ng kanyang boses ay nagpapakita ng isang hinala na nabuo na mula pa noong nasa kalsada sila. Ang paglaban ni Alena kanina ay sumira sa kanyang unang palagay. Alam niyang ang isang ordinaryong tao ay hindi kumikilos ng ganoon at hindi lumalaban ng ganoon katindi matapos bugbugin ng marami. Dahan-dahang itinaas ni Alena ang kanyang mukha. Ang dugo ay umaagos mula sa kanyang ilong at labi, tumutulo sa kanyang baba at damit. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon kahit na ang kanyang ulo ay kumikiro. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, ang gilid ng kanyang labi ay umangat at bumuo ng isang manipis na ngiti na may halong dugo. Ang ngiting iyon ay hindi tanda ng tagumpay, kundi isang anyo ng ganap na pagtangging sumuko. Sa isang paos ngunit malinaw pa ring boses, sinabi ni Alena, masyado kang maliit para malaman. Ang pangungusap na iyon ay lumabas ng marahan, ngunit sapat na matalim para saktan ang ego ni Rico. Agad na nagbago ang reaksyon ni Rico. Ang kanyang galit ay malinaw na nakikita sa paraan ng pagtigas ng kanyang panga at pagbilis ng kanyang paghinga. Muli niyang binugbog si Alena, sa pagkakataong ito ay hindi na nagtatanong. Para sa kanya, ang sagot na iyon ay isang insulto. Ngunit para kay Alena, ang pangungusap na iyon ang tanging bagay na kaya pa niyang kontrolin. Alam niya na bawat salita ay maaaring magdulot ng mas malalang kahihinatnan, ngunit ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan ay hindi isang opsyon. Hanggat kaya pa niyang itago ang impormasyong iyon, hindi pa ganap na bigo ang misyon. Kahit na ang kanyang katawan ay muling sinalanta ng sakit, nanatili si Alena sa katahimikan, pinapanatili ang pinakamahalagang bagay na nakatago. Kung sino talaga siya. Ang tunog ng mga yabag na papalayo ay malinaw na narinig sa tainga ni Alena. Ang pintong kahoy ay isinara ng malakas, na sinundan ng isang katahimikang tila nakakabingi. Umalis si Rico at ang kanyang mga tauhan nang hindi na lumingon, iniwan si Alena na nakatali sa silya sa isang kalagayang halos walang magawa. Ang kanyang katawan ay nakayuko, ang kanyang ulo ay nakatungo, at ang kanyang paghinga ay hindi regular. Bawat paghinga ay masakit. Tila ang hangin na pumapasok ay lalong nagpapahirap sa loob ng kanyang dibdib. Ang dugo ay patuloy na tumutulo, binabasa ang kanyang damit at ang sahig na kahoy na matagal nang hindi nalilinis. Ang sakit ay nagmumula sa iba't ibang direksyon ng walang tigil. Ang kanyang batok ay kumikirot, ang kanyang panga ay naninigas, at ang kanyang tiyan ay masakit sa tuwing sinusubukan niyang huminga ng mas malalim. Ang lubid na nakatali sa kanyang mga pulso at binti ay lalong nagiging magaspang, kumikiskis sa balat na may mga gasgas na.
Nanginginig ang kanyang katawan hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil na rin sa matinding pagod. Gayunpaman, kahit na ang kanyang kondisyon ay halos bumigay na, hindi hinayaan ni Alena na mawalan siya ng malay. Pinilit niyang panatilihing bukas ang kanyang mga mata, pinapanatili ang kamalayan sa abot ng kanyang makakaya. Ang katahimikan sa lumang bahay na iyon ay naging isang pagsubok. Walang ibang tunog maliban sa kanyang sariling paghinga at ang tunog ng lumang kahoy na paminsan-minsan ay umuugong. Ang oras ay tila mabagal na lumilipas, na parang bawat segundo ay sadyang pinahaba. Sa ganitong kondisyon, ang isipan ay maaaring maging pinakamalaking kaaway. Natanto ni Alena na kung hahayaan niyang malunod ang kanyang isipan sa takot o kawalan ng pag-asa, mas mabilis na susuko ang kanyang katawan. Itinuwid niya ng bahagya ang kanyang ulo, kahit na agad na tumugon ang sakit ng may tindi. Sa isang napakahinang boses, halos parang isang buntong hininga, sinabi ni Alena, hindi pa tapos. Hindi pa. Ang pangungusap na iyon ay lumabas hindi para sa sinuman kundi para sa kanyang sarili. Hindi ito isang pahayag na puno ng kumpiyansa, kundi isang pagpapatibay upang hindi siya sumuko sa puntong ito. Alam niyang itinuturing ni Rico at ng kanyang mga tauhan na tapos na ang lahat. Inakala nilang si Alena ay hindi na isang banta. Ang pagkakamaling iyon ang tanging puwang na natitira ngayon. Hanggat buhay at may malay pa siya, hindi pa tapos ang kwentong ito. Ilang minuto ang lumipas bago naglakas loob si Alena na gumalaw. Naghintay siya hanggang sa bahagyang naging matatag ang kanyang paghinga at talagang natiyak ng kanyang pandinig na walang mga yabag sa paligid ng lumang bahay. Ang sakit ay nangingibabaw pa rin sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay nagsimula ng luminaw. Alam niya na isang padalos-dalos na kilos ay maaaring makatawag ng pansin kung si Rico o ang kanyang mga tauhan ay hindi pa tuluyang umalis. Dahan-dahan, inilipat ni Alena ang posisyon ng kanyang mga balikat, sinusubukang tiyakin kung gaano pa niya kayang kontrolin ang kanyang katawan. Kahit na nakatali, ang lubid sa kanyang mga pulso ay mahigpit, ngunit hindi ganap na nakadikit sa balat. Ang maliit na puwang na iyon ay sapat na para sa kanya upang magsimulang kumilos. Maingat na iginalaw ni Alena ang kanyang mga pulso, patungo sa kanyang baywang, sa lugar kung saan laging nakatago ang isang maliit na kutsilyo. Ang kilos na iyon ay nagpatigas sa kanyang mga kalamnan at nagdulot ng matinding sakit. Ngunit tiniis niya ito ng walang tunog. Sa wakas ay nadama ng kanyang mga daliri ang hawakan ng kutsilyo. Dahan-dahan niya itong hinila, tinitiyak na walang tunog ng metal na nahulog o kumiskis sa silyang kahoy. Ang kutsilyo ay maliit at simple, ngunit sapat na matalim para sa isang mahalagang gawain, ang putulin ang mga tali. Huminga si Alena ng maikli at pagkatapos ay sinimulang igalaw ang kutsilyo patungo sa lubid sa kanyang mga pulso. Bawat paghila ng kutsilyo ay ginawa ng marahan at kontrolado. Ang lubid ay magaspang at makapal, nangangailangan ng ilang hiwa. Humihinto si Alena bawat ilang segundo, nakikinig sa paligid, tinitiyak na walang kahina-hinalang tunog. Ang kanyang mga kamay at balikat ay nanginginig dahil sa pagod na nagiging sanhi ng muntik ng pagkawala ng kutsilyo sa kanyang pagkakahawak. Inayos niya ang kanyang ritmo, hindi pinipilit ang bilis. Sa sitwasyong ito, mas mahalaga ang pasensya kaysa sa lakas. Sa wakas, nagsimulang malutas ang mga hibla ng lubid at isang tali ang naputol. Hindi agad kumilos si Alena. Hinayaan niyang maramdaman muli ng kanyang mga kamay ang daloy ng dugo bago magpatuloy sa susunod na tali. Matapos makalaya ang kanyang mga kamay, mas mabilis na kumilos si Alena, ngunit nanatiling maingat. Pinutol niya ang lubid sa kanyang mga binti at pagkatapos ay dahan-dahang itinulak ang kanyang sarili mula sa silya. Nawala ng balanse ang kanyang mga binti at muntik na siyang matumba. Ngunit nagawa niyang pigilan ang sarili sa pamamagitan ng pagsandal sa dingding. Nang sa wakas ay makatayo na siya ng walang tali, muling sumalakay ang sakit mula sa buong katawan niya. Ngunit may isang bagay na nagbago. Malaya na siya. Tinitigan ni Alena ang silyang kahoy kung saan siya nakatali kanina at huminga ng malalim. Sa katahimikan, alam niyang isang yugto ang nalampasan. Hindi pa tapos ang panganib, ngunit ngayon ay hawak na niya muli ang kontrol sa kanyang mga hakbang. Dahan-dahang gumalaw si Alena sa loob ng lumang bahay, pinipigilan ang bawat hakbang upang hindi makalikha ng ingay. Mahina pa rin ang kanyang mga binti,
Ngunit pinilit niyang panatilihing balanse ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagkapit sa dingding. Naghanap siya ng labasan, isang bintanang maaaring buksan, o anumang siwang para makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Ang gusali ay binubuo ng ilang mga bakanting silid na pinaghihiwalay ng manipis na dingding. Natutuklap na ang pintura, maalikabok ang sahig, at maraming bahagi ang mukhang marupok. Bawat hakbang ay may kasamang buong pag-iingat dahil hindi niya alam kung mayroon pa bang tao sa paligid. Nang dumaan sa isa sa mga dingding sa loob, biglang huminto si Alena. Mula sa likod ng dingding na gawa sa nabubulok na kahoy, nakarinig siya ng mahinang pag-uusap. Hindi isang nagmamadaling usapan, kundi isang pag-uusap na tila kampante. Tila ligtas sila sa lugar na iyon. Agad na idinikit ni Alena ang kanyang katawan sa dingding, pinigil ang kanyang hininga, at itinuon ang kanyang pandinig. Ang sakit sa kanyang katawan ay agad na binaliwala. Mabilis na gumana ang kanyang instinct bilang ahente, kinikilala na ang mga ganitong pag-uusap ay bihirang mangyari ng walang mahalagang dahilan. Isang boses ang malinaw na narinig na nagsabi, ang kargamento sa Biyernes ng gabi, pumayag na si Hepe. Ang pangungusap ay maikli at walang mahabang paliwanag. Tila naunawaan na ng lahat ng sangkot ang konteksto. Naramdaman ni Alena na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga salitang kargamento at Hepe ay agad na nakuha ang buong atensyon niya. Hindi ito isang ordinaryong pag-uusap ng mga tauhan. Ito ay parang bahagi ng isang mas malaking operasyon na may direktang pahintulot mula sa pinakamataas na pamunuan. Nanatiling tahimik si Alena sa kanyang kinaroroonan, tinitiyak na walang salitang nalampasan. Natanto niya na ang impormasyong ito ay hindi lamang isang maliit na piraso, kundi ang koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng maraming buwan, nakakalap siya ng mga piraso ng data nang hindi kailanman natagpuan ang sentro nito. Ngayon, ang sentrong iyon ay malinaw na naririnig sa likod ng manipis na dingding na ito. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang konklusyon na matatag at tiyak. Ito na ang susi. Sa wakas ay nakahanap si Alena ng labasan sa pamamagitan ng isang pinto sa gilid ng lumang bahay na marupok na ang mga bisagra. Dahan-dahan niya itong itinulak hanggang sa bumukas ng walang malakas na ingay at pagkatapos ay lumabas ng may pag-iingat. Mas malamig ang hangin sa labas, ngunit hindi ito nagbigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Lumingon siya sandali sa gusali, tinitiyak na walang kahina-hinalang kilos, at pagkatapos ay lumakad palayo nang hindi na lumingon muli. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit hindi siya huminto. Alam niya na ang tanging pagkakataon niya ay ang makaalis sa teritoryong iyon sa lalong madaling panahon bago mapansin ang kanyang pagkawala. Ilang daang metro mula sa lumang bahay, nakakita si Alena ng isang pampublikong telepono na nakatayo sa gilid ng isang maliit na kalsada. Mukha itong luma at bihirang gamitin, ngunit gumagana pa rin. Dinukot ni Alena ang kanyang bulsa gamit ang nanginginig na kamay, naghulog ng barya, at pagkatapos ay pinindot ang numero na sa ulado na niya. Ilang segundo ang lumipas bago ito sinagot. Hindi nagsayang ng oras si Alena. Sa isang mahinang ngunit malinaw na boses, sinabi niya, may hawak akong malaking ebidensya. Sapat na ang pangungusap na iyon upang maging alerto ang kanyang kausap. Narinig ang tensyon sa boses ni Marco sa kabilang linya. Sigurado ka, maikli niyang tanong. Alam niyang hindi tatawag si Alena sa ganitong kondisyon ng walang matibay na dahilan. Lumunok si Alena at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Sigurado. Pero tinrador tayo mula sa itaas. Dahan-dahan niyang sinabi ang pangungusap na iyon na parang naririnig siya ng mga dingding at kalsada sa paligid. Hindi siya nagbanggit ng pangalan, hindi siya nagbigay ng detalye. Ngunit agad na naunawaan ni Marco ang kanyang ibig sabihin. Ang kataksilan mula sa itaas ay nangangahulugang hindi na maaasahan ang opisyal na proteksyon. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap. Walang mahabang diskusyon, walang detalyadong paliwanag sa isang hindi ligtas na linya. Nagkasundo lamang sila sa isang bagay. Ang susunod na hakbang ay dapat na muling kalkulahin mula sa simula. Matapos maputol ang tawag, nanatiling hawak ni Alena ang telepono ng ilang segundo, tinitiyak na nananatiling nakatuon ang kanyang isipan. Alam niya na mula sa pag-uusap na iyon, ganap na nagbago ang sitwasyon.
Hindi na ito tungkol lamang sa pagbuwag sa isang sindikato. Ito ay tungkol sa pag-iingat sa sariling buhay at paghahanda ng isang huling plano na hindi dapat mabigo. Ang operasyon ay isinagawa ng walang pagkaantala. Ang impormasyong dala ni Alena ang naging mitsa ng sunod-sunod na pag-aresto at pagsalakay na dati ay nasa papel lamang ng mga plano. Sinalakay ang mga iligal na bodega, pinutol ang mga linya ng distribusyon, at ilang mahahalagang pangalan ang sa wakas ay lumitaw sa ibabaw. Ang sindikato na matagal nang kumikilos ng maayos at lihim ay gumuho sa maikling panahon. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, isang katotohanan ang dahan-dahang lumitaw at tumama ng mas malakas kaysa sa anumang kinaharap ni Alena noon. Ang kanilang mismong superior, ang taong matagal nang nagbibigay ng utos, proteksyon, at direksyon, ay bahagi pala ng pangunahing network ng organisasyon. Lahat ng access, lahat ng pagtagas ng impormasyon, at lahat ng nakaraang kabiguan ay naging makatuwiran na ngayon. Nang sa wakas ay maaresto ang superior na iyon, nasa iisang silid si Alena. Walang labis na galit, walang pagtatanggol. Tinitigan lamang siya ng lalaki ng may blangkong mukha at malamig na sinabi, "Ganito talaga ang laro, Alena." Ang pangungusap na iyon ang nagpaliwanag ng lahat. Ang sistema ay hindi kailanman naging tunay na malinis. Laging mayroong isinasakripisyo upang magmukhang maayos ang huling resulta. Natanto ni Alena na mula pa sa simula, ang kanyang posisyon ay delikado na. Masyado na siyang maraming alam, masyadong malalim, at masyadong mahirap kontrolin matapos mabunyag ang lahat. Ang kanyang tagumpay ang siyang nagdulot sa kanya na maging isang bagong problema para sa sistema mismo. Ilang oras matapos ideklarang tapos na ang operasyon, lumabas ang opisyal na ulat. Sa dokumentong iyon, nakasulat na si Alena ay namatay sa isang lihim na operasyon dahil sa isang internal na pagsabog sa isa sa mga target na lokasyon. Walang karagdagang detalye, walang bangkay na ipinakita, walang seremonya o opisyal na pagkilala. Ang kanyang pangalan ay lumitaw lamang bilang isang maikling tala, at pagkatapos ay nawala mula sa lahat ng aktibong mga file. Binasa ni Marco ang ulat na iyon ng tahimik, naunawaan na hindi na mahalaga ang katotohanan matapos makamit ang layunin. Opisyal nang binura si Alena, hindi bilang isang nagkasala, kundi bilang isang solusyon. Sa ibang lugar, malayo sa lahat ng iyon, buhay pa si Alena na may ibang mukha at pangalan. Walang dating kontak na maaari niyang tawagan, walang lugar na babalikan. Lahat ng kanyang ginawa ay hindi maaaring aminin, kahit na para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa harap ng isang maliit na salamin sa isang hindi pamilyar na silid, tinitigan niya ang refleksyon ng kanyang bagong mukha at bumulong ng mahina. Nanalo ako pero binura ako. Walang gaanong ginhawa sa pangungusap na iyon. Isang huling konklusyon lamang. Ang kadiliman ng kwentong ito ay hindi nakasalalay sa krimen na gumuho, kundi sa katotohanan